Guys, so may maganda akong balita kasi tomorrow uuwi na sila Malaya dito sa bahay. Sabi ni Lister baka daw after lunch na. Yun usually ang time ng pag-release sa mga pasyente. And thank you po sa mga nagdasal sa anak ko kasi mabilis pa ang recovery niya. Improvement agad siya. Tumalab agad yung antibiotic na binigay sa kanya kasi nakalakad na ulit siya. Although pilay pa rin pero mas better na kaysa nung pumunta sila doon. Lajči, ja. No, dej, a se lahko nablažeš? Ej, a se lahko nablažeš, no? Lajči, si dober, a? Lajči, gremo do vrat. Tako, ja, kar gremo. Tako, ja, odlično. Pazi, tam je umyvalnik. Zdaj pa nazaj. Pa pomahaj Miloni. Pomahaj Miloni. Zdaj pa pomahaj Miloni. And then, pagka day 3, mas nag-improve pa siya. Although pilay pa rin, pero mas nakakalakad na siya ng mabilis. Ja, Lajči, tako ja, zapri. No, daj pokaži Loli, kako hodiš. Wow. Tako ja, zdaj pa rokice umijemo. Tako ja. Čakaj. Rokice umijemo, tako ja. Dobro. Ja, zdaj pa obrišemo. Ja, obrišemo. Dajmo pa dol hoditi. Noter lepo v košek daš, ja, tako ja. Pa ne pa prisem. Daj lepo hodi z Lolo, lepo hodi. Tako ja, lepo hodi. Hodi lepo. Tako, ej, lepo hodi, ja, slišiš? Laja. And then, pagka day 4, which is kahapon, yeah, mas maganda na yung lakad niya. Although, like I said, pilay pa rin siya. Pero, mas normal na siya kaysa sa previous days. Mami Miloni, kako hodiš? Wow. Tako, ja, odlično. Evo, lemo, še takole, še iz te strani, idemo še do konca dol. Do konca dol, pa idi do konca. Tako, ja, da vidi, kako hodiš. Wow, odlično. Evo, še flying kiss to Mama Milona, ok? And then, today, nandyan pa rin yung pilay, pero maganda ang lakad niya kaysa sa kahapon and previous days. So, i-discharge na sila ng doktor bukas. Based sa test na ginawa sa fluids na nakuha sa kanya, negative naman daw sa serious bacteria na hinahanap nila. Kadalawang test sila sa fluids and both negative, so thank God. So, pagka-uwi ni Malaya, need niya pa rin mag-take ng antibiotic pero orally na. And that will be for 3 weeks. And kailangan niya mag-stay dito sa bahay. So wala munang kindergarten sa kanya. Yung legs niya hindi rin 100% pa, kaya dito muna siya. Also, nanotice ko na nababagot na siguro siya doon kasi umiiyak na siya. May mga laruan naman na binibigay sa kanya. Lajči, koga imamo to pipija? Dajmo ga pokriti, da ga ne bo zebal. Tako, ja, Lajči, kar pokrijemo ga, ja. Da ga ne bo zebal, Kje imamo pa da drugo vdejco? Kaj pa tole tam vijolično? Tako, ja, kar pokrijemo ga, ne? Tako, ja. Pero yun nga, parang nababagot na siya. Kung ano-ano na lang doon yung pinaglalaroan niya. Laja. Ja, tu je pa za mami, daj. Boš pokazala, kakšen lump si, mami, ja? A si lumpa, ne? Ikot lang siya ng ikot, so nasa kwarto lang sila palagi and bawal silang lumabas. Nasa area sila kung saan may mga sakit yung nandun, so bawal silang pumala. And hindi din dumalaw yung in-laws ko sa kanila kasi hindi na yata pinadalaw ni Mr. So ako hindi na ako dumalaw doon kasi hindi ako makaalis pag umabol si Malaya. Nagtawagan na lang kami palagi. Also, sabi ko kay Mr. na mag-room tour. Mabuhay, that's our room. You can see. Who's there? Who's there sleeping? That's our beloved Malaya. She's almost sleeping now. That's Papi's bed. That's the window, closet, TV, and that's our dining table. So, sa hospital guys, wala kaming gagastusin kasi covered lahat ng insurance. Pati ang kwarto, antibiotics, pagkain ni Mr. and ni Malaya, also diaper na binibigay sa kanya, libre lahat. I mean, hindi naman libre kasi nag-provide kami ng insurance every month. Para siyang PhilHealth sa Pilipinas kasi government ang nag-manage. Ang kaibahan lang ay
mas malawak ang coverage ng insurance dito. Almost everything ay covered. Which is very thankful kami kasi kung walang insurance, for sure, malaki ang gastos. So, maganda dito ang sistema ng gobyerno nila. So, ngayon, hinahanda ko ang bahay para pag uwi nila Mr. bukas ay, malinis ang pag-welcome sa kanila. Hi guys, so ka-update lang sa akin ni Mr. Ang oras ngayon ay 11:15 and then sabi daw ng doktor, hindi daw sila makaka-uwi today kasi may test pa na gagawin. So akala ko tapos na lahat kasi sabi din sa kanila kahapon, pwede na silang makauwi ngayon. So, ewan ko kung bakit may mga additional test pa silang gagawin. Which is okay lang naman sa amin para ma-make sure na healthy talaga si Ate Malaya pag uwi niya dito. Kaya, tiis-tiis lang muna. Sabi niya baka daw pagka Friday, pwede na silang i-release. So, huli nga kasi weekend na after Friday, baka hindi na sila payagang makauwi. Akala ko nga good time ako ni Mr. kasi nakita ko si Malaya na di nakasuot ng hospital pajama niya. Pero sabi ni Mr., inalis lang daw ni Ate Malaya pero mag-stay pa rin talaga sila dun. So, waiting time na naman tayo. And it means na kailangan ko ulit maglinis ng bahay before sila dumating on Friday. So, okay lang yan. Hi guys! So, today ay exactly 1 week na mula nung hospital sa Ate Malaya. And for the last few days, walang masyadong improvement sa kanya. And also, ng isang araw, pinayagan din silang lumabas for 1 hour. Basta hindi lang daw sila makihalubilo sa ibang pasyente. Eko, daj pokaži mami Miloni kako hodiš. No dajmo, da vidimo tako, ja. Dajmo takole, ja, odlično. Evo, lej, da bo mama Milona ponosna na te, a ne? Tako, ja, lepo, lepo, lepo. Wow. Lajči, daj pomahaj mami Miloni in pokaži kako hodiš. A lahko lepo hodiš? Lepo, lepo. After that, na-notice ko na medyo okay na si Ate Malaya. Hindi na siya masyadong aburido. So, that's a good thing. Hapon din ginawa ang magnetic test sa kanya. I'm not sure kung tama bang tawag pero parang magnetic test yata yun. Para ma-check kung may damage ba ang buto niya. Dajmo Lajči. Ti pa pomahaj. Wow, evo mi se pa peljemo, ne? But according naman sa results, wala naman. So, thank you Lord. Also, nag-test again sila sa fluid na nakuha sa kanya. Pero, hindi nila matukoy kung anong kategory ba ng bacteria ang tumama sa kanya. So, until now, hindi pa sila sure. Also, sabi ni Mr., hindi daw marotate ang leg ni Malaya. Pero, nang-move niya naman from side to side. Pero, pag iniikot, ayaw niya talaga. Kanina naman ay in-scan ulit yung legs niya kung, kung may improvement ba. Pero, ganyan pa rin, may fluid pa rin. Pero, pinayagan na silang umuwi later. So, hinintay ko na lang update ni Mr. Kasi, sabi sa kanila makauwi na daw sila. Pero, sana nga kasi the last time din, sinabihan sila na pwede na silang makauwi. Pero, binawi kasi may test pa daw na gagawin. So, yeah, hopefully makauwi na talaga sila kasi mas gusto ko pang naririnig yung ingay nila kaysa sa ingay ng kuryente dito sa bahay. And also, nalulungkot na rin ako kasi kami lang dito na may bitara. So yeah, sanang makauwi na sila. And also, may panibagong challenges na naman kami dito sa buhay namin. Si Bibitala ay nagmumuta. Monday and Tuesday, na-notice ko na ang left eye niya ay nagmumuta than usual. And then pagka Wednesday, pagkagising niya, yung right eye niya naman ang may maraming muta. Kahapon Thursday, na-notice ko na yung muta niya ay yellow-green. Tapos, mas marami niya siyang muta kaysa sa previous days. So, sinabihan ko si Mr. na tawagan yung pedia ni Bibitala para i-check kung may problema ba ang mata niya kasi pinkish yung eyelid niya pero yung mata niya puti pa. Tapos, kinakamot niya ang mata niya pero paminsan-minsan lang. So, sinabi ko kay Mr. na since baby pa si Tala, kailangan namin, kailangan talagang i-check kung maayos pa ang lahat. So, may appointment kami mamayang 11 a.m. and yung father-in-law ko ang magdadrive sa amin. So, hopefully, okay lang si Bibitala kasi hindi pa kami tapos sa problema kay Malaya. Kaya, we'll see mamaya. So, ayun nga guys, galing kami sa pediatrician and sabi ng doktor ay kailangan ko linisan ang mata ni Bibitala 3 to 4 times a day. Kailangan ko patakan ng salin. And then, siguraduhin na malinis. And tinanong ko din siya the last time kung okay lang ba na more than 1 week na ang sipon at ubo ni Bibitala.
And then sabi niya na okay lang naman daw as long as walang lagnat. So far, everything is okay except na meron pala siyang sore throat. And yeah, we cannot wait to see Ate Malaya, ne? Finally guys, pauwi na sila Mr. Sinundo na sila ng palelo ko. And nag-request siya ng coffee. Nabis niya siguro uminom ng coffee kasi doon walang kapeng binibigay yata sa kanila. So, I think yung binibigay lang is gatas or yung chocolate or hot choco. Gaya ng binibigay kay Malaya. Nag-joke nga ako before kay Mr. na dalhin na lang yung rice cooker doon kasi si Malaya hindi maganang kumain doon. So hopefully, umalik yung appetite niya pag dito na siya kumain. So guys, naka-uwi na sila Mr. And as usual, see? Ang una nilang ginawa ay gumala sa labas. Kasama nila ang lolo. Someone is already home! Hi! Say hi, Malaya! Did you miss baby Tala? Yeah, kay pa mommy? Did you miss mommy? Yes! Yeah, give mommy a kiss. Mommy also missed you so much. Yeah, I know. Look, baby Tala also missed you. Wow. So finally guys, nakauwi na si Ate Malaya. And hopefully tuloy-tuloy na ang pagaling niya. Say hi! Wow, thank you. Put your trash here or throw them over there. Yummy? Choose. Yeah, Papi, Mommy will bring juice. Clara, did you miss Mommy's cooking? You miss the rice? You miss the rice here? Yummy.